Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon, na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay isugo. Napansin mo na ba na may mga taong laging naghihintay? Hinihintay nilang maging handa muna bago magsimula. Hinihintay nilang mawala ang lahat ng problema bago sumunod sa Diyos. Hinihintay nilang maging mas banal bago maglingkod. Hinihintay nilang magkaroon ng sapat na kaalaman bago magsalita tungkol kay Kristo. At habang naghihintay sila, lumilipas ang maraming pagkakataong gumawa ng kabutihan. Marahil, isa rin tayo sa kanila. Madalas nating sabihin, hindi pa ako karapat-dapat. Hindi ako marunong magsalita. Marami pa akong pagkukulang. Hayaan mo na muna ang iba. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, ipinakita ni Jesus na ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga taong perpekto. Naghahanap siya ng mga taong handang maisugo. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, tinawag ni Jesus ang kanyang 12 alagad. Isa-isa niya silang pinangalanan. Hindi sila mga tanyag na guro. Hindi sila makapangyarihang pinuno. Hindi sila mga scholars. Karamihan sa kanila ay mga ordinaryong mangingisda. May isang maniningil ng buwis. May isang dating makabayan na handang lumaban sa mga Romano. At meron pang Judas Iscariote na kalaunan ay magkakanulo sa kanya. Kaya kung tutuusin, hindi sila ang mga taong pipiliin ng mundo, ngunit sila ang pinili ni Jesus. At pagkatapos silang tawagin, binigyan niya sila ng kapangyarihan. Kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit, kapangyarihang ipahayag ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Pansinin natin ang pagkakasunod-sunod. Hindi sila naging makapangyarihan bago sila tinawag. Tinawag muna sila, pagkatapos ay binigyan ng kakayahan, binigyan ng kapangyarihan. Ganito rin ang Diyos sa atin. Hindi niya hinihintay na maging perpekto tayo bago niya tayo gamitin. Sa halip, habang sumusunod tayo, unti-unti niya tayong hinuhubog. Dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa ating buong ebanghelyo sa araw na ito. Isugo. Hindi lamang tawagin, hindi lamang turuan, kundi isugo. Ang pananampalataya ay hindi lamang para sa ating sarili. Hindi tayo tinawag upang manatili lamang sa loob ng simbahan. Tinawag tayo upang lumabas, upang maging liwanag, upang maging asin ng lupa, upang maging saksi ni Kristo sa mundo. Marahil iniisip natin na ang pagiging isinugo ay para lamang sa mga pari, madre, relihiyoso o mga misyonero. Ngunit sa ating binyag, bawat Kristiyano ay naging misyonero. Ang isang ama ay isinugo sa kanyang pamilya. Ang isang ina ay isinugo sa kanyang mga anak. Ang isang guro ay isinugo sa kanyang mga estudyante. Isang manggagawa ay isinugo
sa kanyang opisina. Ang isang kabataan ay isinugo sa kanyang kapwa-kabataan. Maging ating social media ay maaring maging lugar ng misyon. Saan man tayo naroon din ang ating misyon. Ngunit bakit marami pa ring hindi tumutugon? Dahil natatakot tayo? Natatakot tayong magkamali? Natatakot tayong husgahan? Natatakot tayong hindi tanggapin? Ngunit tandaan natin, hindi sinabi ni Jesus na magiging madali ang pagiging isinugo. Ang sinabi niya ay sumunod at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Hindi tayo isinugo upang maging sikat. Hindi tayo sinugo upang purihin. Hindi tayo sinugo upang magtagumpay ayon sa pamantayan ng mundo. Isinugo tayo upang maging tapat. Narito yung napakahalagang sinasabi ng ating ebanghelyo. Madalas nating isipin na kapag isinugo tayo ng Diyos, tayo ang magdadala kay Kristo sa ibang tao. Ngunit ang totoo, sa bawat misyon na ipinagkakatiwala niya sa atin, tayo rin ang unang binabago. Habang tayo ay nagtuturo, tayo rin ang tinuturuan. Habang tayo ay nagpapatawad, tayo rin ang gumagaling. Habang tayo ay naglilingkod, tayo rin ang higit na nagiging katulad ni Kristo. Ang misyon ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng iba. Ito rin ay tungkol sa pagbabago ng ating sarili. Kaya nga bago isinugo ang mga alagad, tinawag muna sila upang makasama niya. Dahil ang tunay na misyon ay hindi nagsisimula sa paggawa. Nagsisimula ito sa isang relasyon, sa pakikipag-ugnayan kay Jesus. Kapag malapit tayo sa Kanya, natural na magiging daluyan tayo ng Kanyang pag-ibig. Kaya sa panahong ito, sa araw na ito, inaanyayahan tayo ng Panginoon na huwag lamang maging tagapakinig ng Kanyang salita. Inaanyayahan niya tayong maging mga isinugo. Marahil ay hindi tayo tatawagin upang mangaral sa napakaraming tao. Marahil ay hindi tayo tatawagin sa malalayong bansa. Ngunit tiyak na may isang taong nangangailangan ng ating ngiti. May isang taong naghihintay ng ating pagpapatawad. May isang taong nangangailangan ng ating panalangin. May isang taong naghihintay na ipakilala natin si Kristo sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya tandaan natin ang salitang ito, isinugo. Dahil ang bawat tinawag ni Kristo ay isinugo. At ang bawat isinugo ay hindi kailanman nag-iisa. Kasama niya palagi ang Panginoon na tumawag, humubog, at nagbigay ng kapangyarihan. Kaya huwag matakot. Kung saan ka inilagay ng Diyos ngayon, iyon din ang iyong misyon. At marahil, ang pinakamagandang ebanghelyong mababasa ng ibang tao ay hindi ang nakasulat sa Biblia, kundi ang paraan ng iyong pamumuhay bilang isang taong isinugo ni Kristo. Pagnilayan po natin, magtanong sa ating mga sarili, sa anong tao, lugar o sitwasyon ako isinusugo ni Kristo ngayong upang maging saksi ng kanyang pag-ibig, pag-asa at awa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa pagtawag at pagsusugo mo sa amin kahit alam mong marami pa kaming kahinaan. Bigyan mo kami ng pusong handang sumunod at lakas ng loob na maging saksi ng iyong pag-ibig saan man ako dalhin. Naway sa bawat salita at gawa ko ay maipahayag ko ang pagdating ng iyong kaharian at maging tapat akong alagad na tunay mong isinugo. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.